Mga ate, mga ditche, nako, mga Hawaii P, do anything and everything to preserve your family. Kung kayo nagsasama ng more than 10 years, 15, 20 years, at naglolo kayo asawa niyo, let him be. Okay? Let him be. Let him do what he wanted to do. Because if he cannot do what he wanted to do, dahil pinipigilan nyo, nagagalit kayo, inaaway ng asawa nyo, mga ate, lalo nyo tinutulak ang asawa nyo palabas dahil ang tingin niya sa inyo, kayo magmumukhang demonyo dahil hindi niya magagawa yung gusto niyang gawin. Pag dumating sa puntos na nagkaanak na siya, pati bayan lang ng dibdib, mga ate. Be close to the child. If you can get the child at hindi rin lang aalagaan ng kabit, kayo na mag-alaga para yung asawa nyo, ang babalikan kayo at yung bata. Hindi niya babalikan yung kabit niya dahil nandun yung anak niya. As much as possible, kung makukuha niyo yung bata, alagaan niyo. Well and good. Alam niyo, common naman yan ang mga magkakapatid sa labas. They become close to each other because the parents ay nagkakasundo. They don't let them feel that outside sila sa pamilya. Wala namang kasalanan ng bata. Produkto lang yan ang kalokohan ng asawa nyo at yung kalokohan na yan lumipas na, hayaan nyo na. Sabi nga natin, kung ang Diyos nakakapagpatawad, bakit naman hindi kayo? At naniniwala ako na lahat ng asawa ay nakakapagpatawad. Dahil hindi niya alam ang nangyayari. There's always a saying that the wife is always the last person to know. Only for that, bigyan nyo na ng value yung asawa nyo dahil yung asawa niya ay takot na mawala kayo. Natatakot siyang malaman nyo, natatakot siya na iwanan nyo siya because of what had happened. Sana the incident of the past should be considered past. Past na lang yan. Ganun talaga, maraming pagsubok, maraming nangyayari sa buhay, hindi natin gusto, pero dapat alamin din natin lunukin yung ating pride, i-digest natin, tunawin natin, at idumi natin. Wala na siya. Pride lang siya.